Okay, so ngayon naman, ang pag-uusapan naman natin, mapapansin nyo, is yung formula ng omega square, yung frequency, yung omega, ang unit ng omega ay radians per second. So, sabihin nun, how much angle yung nadidisplay sa circle every second. So, yun yung omega. Omega square is equals to K over M. So, K is the stiffness of the building and M is the mass of the building. Okay? So, doon muna tayo sa K. So, K is, gagawa pala natin ng panibagong video yon. So, mag-start pala tayo sa M, sa mass. So, yung mass is okay or similar sa structural weight. Gagawin from kilogram, gagawin lang nating Newton. So, bakit natin kailangan ng structural weight? So, sa makikita natin dito, ito yung building natin halimbawa. Ito yung 3D building. So, this 3D building, ito yung exercise na gagawin natin. So, pwede nyo i-download to sa canvas natin. Download nyo para ma-review nyo kung paano gagawin natin sa mga activities. Pero for example, mamaya nyo na i-download. So, ito yung building natin. Kukumputin natin yung total weight ng building na yan. Okay? Ngayon, titignan natin bakit natin kailangan hanapin yung weight. So, halimbawa, ito yung side view niyan. Yun yung north elevation view. Okay? So, meron siyang 1, 2, 3, 4. So, 4 floors. 4 na palapag. So, yan is equivalent kapag ginawa natin siyang parang parang siyang lollipop na gumagalaw. Ganyan. Okay? So, ibig sabihin nun, kapag natuklasan natin yung weight ng floor na to, that would be equal sa weight nito. At yung weight ng floor na to will be equal sa weight ng floor na to. And ito naman, yung weight naman nito will be equal sa weight nito. Ngayon, once na ma-establish natin yung weight ng bawat floor, it will, parang kumbaga meron tong free body diagram na ganitong itsura. So, ganun natin siya i-imagine. Okay? So, ngayon, kapag vibrate natin yan at nagkaroon ng, let's say, example, Mach earthquake, so, pwede siyang mag-vibrate kanan and then kaliwa. Yun yung dahilan kung bakit ginahanap natin yung equation ng motion, yung X. Okay? So, bago tayo bumalik dun sa motion of equation, so, computein natin, paano ba natin aalamin yung weight. Actually, madali lang yun. Parang volume lang naman, tapos times natin sa mga constants. Okay, so pwede nyo naman i-download yung PDF file para ma-solve nyo rin sa inyo. So, habang pinapanood nyo yung video na to, pwede nyo munang i-post. Tapos, download nyo muna. Then, kuha kayo notebook, solve nyo. Solve natin isa-isa. So, in this video, isosolve muna natin yung second floor. Ito lang isosolve ko. Then, maglalagay ako ng mga practice quizzes para ma-solve natin tong third floor. Then, maglalagay ako ng totoong quiz at ang coverage is level 4. So, I hope nagagets nyo. So, yan yung para malaman nyo kung paano mag-compute ng tama ng building natin. Okay? So, ito yung itsura niya kapag binuksan nyo yung PDF. So, this is the north elevation view and the east elevation view. So, makikita natin yung floor height. Okay? So, mapapansin nyo, bakit sir may broken line in between floors? So, ibig sabihin nun, dinidifferentiate ko, let's say, makukuha ko yung bigat ng floor. Ibig sabihin nun pa yung floor na yun? Hindi. Kasama yung weight ng column hanggang dito. Sabihin nun, kapag magko-compute ka ng second floor, lahat nung nandiyan sa tributary boundary na yan, yan yung kukumputin mong weight. So, ibig sabihin nun, kalahati ng column sa baba at kalahati ng column dito sa taas. Ang kalahati, yun yung weight ng floor. Okay? So, I hope na-gets nyo yun na kung nasa second floor ka, kalahati dito sa ibabaw, kalahati sa ilalim, yun yung i-consider mong weight ng certain floor na yun. Okay? Kuha? So, sana na-gets nyo. Ang hirap kasi kapag naka-record kasi hindi ko nakikita yung reaction nyo sa mukha. Okay, so let's start muna. So sa second floor, solve natin dito sa video na to. Then siguro kuha kayo notebook, solve natin sabay-sabay.
So, ang unit weight kasi ng concrete natin is 23.5 kilonewton per cubic meter. Tapos yung kung mababasa nyo, kung dinownload nyo na yung PDF, sa bandang dulo no, nandun yung size ng beam, which is 250 yung lapad at 450 yung lalim. Yung lahat ng slab is 125 thick. Tapos yung ating mga columns from ground floor to second floor, 400 by 400. Second floor to third floor, 350 by 350. At third floor hanggang dun sa fourth floor is 300 by 300 ang size. So yun yung schedule natin, and keep those in mind para ma-solve natin ng tama yung weight ng bawat floor. So ganito siya. So let's start with beam. Okay? So sa beam, computein muna natin yung isa-isa. So dito muna tayo mag-start. So ito. Okay? So zoom in ko. Zoom in natin. Zoom in. Okay? So makikita nyo na yung grid to grid is 3,000. Nasa second floor tayo ha. So since nasa second floor siya, yung ating beam, ito, ang kailangan nating length ng beam is mula dito sa face ng column hanggang dun sa face ng column. So ibig sabihin nun, yung length ng beam ay hindi 3,000 but instead, nakikita nyo dito, 3,000 minus 0.4, ito yon, and minus kalahati ng 0.4, ito yon. Kuha. So, yun yung length. Ano yung width? 25 mm. Ano yung height? 450 mm. Mapapansin nyo dito sa solution ko, yung 450 mm, binawasan ko ng thickness ng slab. Kasi mamaya, mapapadali yung pag-compute natin ng volume ng slab. Okay? Then, ilan siya? So, this is 1, 2, 3. So, meron tayong 3 slab. Okay? Next naman, ganun din gagawin natin, but dito naman tayo sa pangalawa. So, 4.5 tapos tigkalahati ng bawat column. Okay, kuha. Saan nakuha nyo, no? Pwede naman magtanong sa discussion. Then, yung lapad ng biga. Then, yung taas ng biga minus yung thickness ng slab. Then, times 3 kasi 1, 2, 3. The next is 4,000 meter or 4,000 millimeter o 4 meter minus yung kalahati dito. Then isang buo ng beam dito ay ng column. Then yung lapad ng beam, taas ng beam minus yung thickness ng slab times 3. 1, 2, 3. So yan siya. Then ang natitira na lang is ito. Since symmetrical siya, so 3,000 millimeter minus 400 minus kalahati dito sa gitna, ito yung kalahati, times yung lapad, yung taas, minus yung thickness ng slab. Ilan sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? So, meron tayong 8 beam. So, all in all, makakompute natin na yung volume ng concrete is 3.9731 cubic meter. So, since alam natin, given ko kanina na 23.5 kilonewton per cubic meter, so pag binultiply natin, so yung weight ng beams only sa second floor ay equal sa 93.37 kilonewton. Now, tapos na tayo sa beam, punta naman tayo sa column. Knowing na yung column natin is 4,000 to 4,000 kasi yung height ng ground floor to second floor, kalahati nun is 2,000. So, aware din tayo na yung beam, yung column na yun is 0.4 area times length minus yung thickness ng slab times 12 kasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Then, ang volume niya, total volume niya is 3.6. So, 3.6 tayo times natin sa 23.5. So, may total weight in terms of column ng 84.6. Column naman sa taas is 0.35. Yan, nakikita nyo naman naka-highlight. And ilang piraso? 12. So may total weight na 60.45 kilonewton. Okay? Ngayon, ito na yung sa slab. Ngayon, kung hindi natin binawasan ng 0.125 ang bawat parts ng beam at ng column, kung hindi natin ginawa yun, iisa-isahin natin yan. Yung, kasi magiging shape ng slab niya pag ganito eh. Excuse me. So,
Okay, ganyan. So, mahirap computein yung area niyan. Although alam natin thickness sa 0.125. Pero, mahirap computein yan, di ba? So, mas maganda, ang gagawin na lang natin, 3 plus 4.5 plus 4 times 3 times 3 plus 3, 6 meters, yung buong area na yun, times thickness, so di tapos na, di ba? Yun yung dahilan kung bakit natin binabawasan ng thickness ng slab, yung beam at saka yung column sa baba. Okay? Knowing na yung volume is 8.625, then therefore yung floor or yung weight nung sahig is 202.69 kN yung bigat. Okay? So, ngayon, kung may mga mali ako, pwede naman kayo mag-comment sa discussion para alam ng lahat. Okay? So, floor weights. Okay? So, yung floor weight natin, beam, 93.36, 37, or 80, sa half column ng ilalim, 84.6, half column dun sa ibabaw, tapos yung slab. So, ibig sabihin nun, yung second floor ay may bigat na 441.11 kilonewton. Kuha ba? So, ganun lang naman kasimple. Ngayon, if ever may wall, structural wall, CHB wall, or anything na dead load, remember, we are only computing dead load. Okay? So, ibig sabihin ng dead load are yung mga load na fixed na siya, na nandoon. Ibig sabihin, no, halimbawa, wall. O, nandiyan na siya, di siya galaw ng galaw. Hindi katulad ng live load. Furniture are considered live load kasi movable siya. Tao is live load kasi lagi tayong nagmo-move. Okay? So, anything that is fixed dun sa buildings, that would be considered dead load. So, lahat ng dead load. So, hindi lang naman limited sa beam at column at slab. So, kung meron pa yung shear wall ng elevator or CHB wall or partition wall na fixed na, then therefore, that would be considered as dead load, and therefore, kailangan din natin i-consider sa weight ng second floor. So, magpo-post ako sa canvas natin ng practice quiz for third floor. Then, quiz naman natin is fourth floor. So, madali lang naman. Feeling ko naman walang babagsak yan. Okay? So, kung may tanong kayo, post lang kayo dun sa discussion na ilalagay ko sa ating canvas. So, next video naman.